Halika kayo at labanan ninyo ang isang sundalong Gurkha. Ito ang malakas na isinigaw ng isang matapang na sundalo sa Nepal na may pangalang Lakhiman Gurung. Ito ay kahit na nabulag na ang isa niyang mata at nagkawasak-wasak at natanggal pa ang kanyang kanang kamay dahil sa malakas na pagsabog ng isang granada, ay patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban ng mag-isa sa tinatayang umabot sa 200 mga Japanese soldier. Alam nyo ba kung ano ang naging resulta ng kanyang ginawa? Well, malalaman nyo yan maya-maya lamang at syempre, kung hindi nyo pa siya kilala, ay halika na at pag-usapan natin ang nakakabilib na kwento ng kanyang buhay. Pero bago ang lahat ng yan ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon upang sa ganun na isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Isinilang sa isang napakahirap na pamilya noong December 30, 1917 sa maliit na nayon na kung tawagin ay Dakhani sa Nepal, si Lakhiman Gurung ay namuhay dala ang kanyang pangarap na maging isang sundalo balang araw. Subalit dahil sa sobrang kahirapan sa kanilang lugar ay nakaranas si Lakhiman Gurung ng malnutrisyon at dahil dito ay sobrang naapektuhan ang kanyang katawan. Payat lamang ito at hindi rin naging maganda ang kanyang tangkad dahil sa edad na 23 ay may taas lamang ito na 4'11" na naging dahilan upang paulit-ulit siyang tanggihan ng British Indian Army noong siya ay paulit-ulit na sumubok bilang maging isang sundalo. Subalit hindi nawalan ng pag-asa ang ating bida at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pangarap na balang araw ay makapagsilbi rin siya sa kanyang bayan. Hindi nga naglaon, noong umusbong ang pangalawang digmaan ay biglang nangailangan ang British Indian Army ng mga karagdagang mga sundalo. Kaya dahil dyan ay inalis nila ang lahat ng kanilang pamantayan sa pag-recruit ng mga magiging bagong sundalo. Dahil dito ay nasiyahan si Gurung at kaagad na nagpresenta upang makasali sa sandatahang lakas ng India. Sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan at hindi kagandahang tindig, ay determinado naman ito at nangako sa kanyang sarili na para sa kanyang bayan ay handa siyang mamatay. Kaya dahil sa ipinapakita niyang determinasyon ay itinalaga siya bilang isang rifleman sa 4th Battalion ng 8th Gurkha Rifles noong December 1940. 5 taon matapos siyang makapasok sa British Indian Army, April 1945, nang ang 4th Infantry Battalion na kinabibilangan ni Lakhiman ay tumawid ng Irrawaddy River patungo sa Burma na ngayon ay kilala na sa pangalang Myanmar kasama ang 7th Indian Infantry Division. Ang kanilang naging misyon ay upang salakayin at upang bawiin sa mga Hapon ang lugar kung saan sila nagtayo ng mga kampo sa hilagang parte ng Taungop Road. Dahil sa walang kaalam-alam at hindi nakapaghanda ang mga Hapones sa mga gagawing pag-atake ng British Indian Army, ay nabulagta sila at wala silang nagawa sa mga sorpresang pag-atake ng grupo ni Lakhiman. Kaya naman pagsapit ng May 9 ay napilitan na ang mga Hapon na umatras muna dahil sa parami na ng parami ang casualties sa kanilang grupo at nagtungo sila sa maliit na nayon ng Taungdaw sa hilagang kanluran ng Burma o Myanmar. Subalit alam ng British Indian Army na babalik ang mga Hapon upang maghiganti at susubukang bawiin ulit ang kampo na kanilang kinubkob, kaya naman nanatili sa lugar ang 4th Infantry Battalion na kinabibilangan ni Lakhiman. Hanggang sa sumapit ang gabi ng May 12 at halos lahat ng kasama ni Lakhiman sa 4th Infantry ay kasalukuyan ng natutulog. Subalit siya at ang dalawa pa niyang kasamang rifleman ay naatasang magbantay muna noong gabing yon. Pumwesto naman sila sa isang trench na may kalayuan mula sa nayon na kanilang kinubkob sa mga Hapon. Ito ay para maging isa itong first line of defense kung sakali mang aatake ang mga Hapon upang subukang bawiin ang kampo. Alam ng bawat isa sa kanila na anumang oras ay pwedeng umatake ang mga sundalong Hapon. At pagsapit nga ng madaling araw ay dito na dumating ang kanilang inaasahan. Subalit ang hindi nila inaasahan ay sobrang dami pala ng babalik na Hapon upang subukang bawiin ang kampo. Nanlaki ang mga mata ni Lakhiman dahil sa gulat dahil tinatayang umabot sa 200 Japanese soldier ang nooy papalusot na sa lugar. Pero ganoon pa man ay hindi nagpatinag ang maliit na grupo ni Lakhiman noong mga oras na iyon.
Kahit na tatlo lamang sila ay hindi nila hinayaang makalapit ang kanilang mga kalaban sa lugar kung saan sila nakapwesto dahil sa ang pwesto nila ay maganda-ganda dahil nasa isa silang trench o butas sa lupa ay hinagisan sila ng mga sundalong Hapon ng isang granada. Subalit mabilis na tumakbo si Lakhimman at walang alinlangan niya itong dinampot at kagad na ibinato papalik sa pwesto ng kanilang kalaban. Sa pangalawang pagkakataon ay naghagis ulit ng granada ang mga Hapon at bumagsak ito malapit lamang sa kanya. Kaya naman mabilis niya itong dinampot at ihinihagis papalik sa mga Hapon. Subalit sa pangatlong pagkakataon nang akma ulit na damputin ni Lakhimman ang granada na inihagis ulit sa kanila ay hindi pa man niya ito na ibabato papalik ay sumabog na ito sa kanyang kanang kamay. Nagdulot ito ng malubha sa kanya dahil durog na durog ang kanyang kanang kamay at pati na rin ang kanyang braso dahil sa lakas ng pagsabog. Naapektuhan din ang kanyang mukha dahil bahagya na itong dumudugo at bahagya na ding nabulag ang isa niyang mata at nadamay din ang kanyang kanang binti. Dito rin niya nakita ang kanyang dalawang kasama na wala ng buhay. Subalit imbes na panghinaan siya ng loob ay tila ba mas tumapang pa si Lakhimman sa nangyari. Sumigaw siya ng malakas at sinabi ang mga katagang Jai Makahali, Ayogor Kahali o ang ibig sabihin ay hali kayo at labanan ninyo ang isang sundalong Gurkha. Pagkatapos nito ay kagad na ipinosisyon ni Lakhimman ang kanyang sarili sa ibabaw ng trench gamit ang kanyang bolt action rifle ay inireload niya ito gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay at saka pinaputukan ng mga kalabang at tumatakbo at papalapit na sa kanya. Sa mahigit 4 na oras na nakikipagsabayan si Lakhimman ng mag-isa kahit na malubha na ang kalagayan niya ay napanatili pa rin niyang maging lamang sa mga kalaban niya dahil sa hindi pa rin makalagpas ang mga Hapon at hindi pa rin tuloy ang nakakapasok ang mga ito sa kanilang target area. Dahil sa katapangang ginawa niya ay nagawa nitong makapagbabagsak ng 31 mga sundalong Hapon hanggang sa tuluyan ng dumating ang reinforcement ng 4th Battalion. Nang makita ang malubhang kalagayan ni Lakhimman ng mga kasama niya ay agad nila itong inakay at dinala sa ligtas na lugar upang bigyan ng paunang lunas. Nagulat at hinangaan siya ng mga ito dahil sa kabila ng payat nitong pangangatawan ay nagpakita pa rin ito ng kakaibang katapangan. At sa loob ng 3 araw ay tuluyan ding umatras ang mga Hapon at tagumpay ulit ang mga British Indian Army na depensahan ang kanilang naging kampo sa tulong na rin ng matapang na bayani na si Lakhimman Gurkha. Sa main battle area naman ay nakuha ang mga katawan ng mga sundalong Hapon na wala ng buhay at umabot ito sa 87 at ang nakakabilib dito ay ang 31 dito ay direktang nakuha at namatay sa harap mismo sa lugar kung saan pumuwesto si Lakhimman. Ginawa naman lahat ang makakaya ng mga doktor na tumingin sa kanya upang isalba ang kanyang kamay at ang kanyang isang mata pero sa kasamang palad ay hindi na nila ito nagawa. Pagkatapos naman ng 5 taon matapos ang bakbakan, December 19, 1945 ay iginawad ng British Admiral na si Lord Mountbatten ang Victoria Cross o katumbas ito ng Medalya ng Kagitingan o Medal of Valor dito sa Pilipinas na kung saan ay ibinibigay lamang ang medalyang ito sa mga sundalong nagpakita ng kakaibang katapangan at kabayanihan. At sa kabila ng kanyang kondisyon ay nagpatuloy pa rin si Lakhimman sa paglilingkod hanggang 1947 at saka ito lumipat sa Indian Army kung saan ay nagserbisyo pa siya dito ng maikling panahon hanggang sa maisipan na lang nitong mag-resign at nagpa siyang magsaka na lang ulit at mamuhay bilang isang mahirap. Pero sa kanyang pagtanda ay hindi naman siya pinabayaan ng gobyerno dahil patuloy pa rin nilang ibinibigay ang kanyang veterans pension at ginawan din nila ito ng bagong bahay noong 1990 hanggang sa mamatay ito dahil sa sakit noong 2010 sa edad na 93. At well, siguro ay dito na magtatapos ang kwento natin ngayong araw at gaya nga ng dati kong paalala na kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay pindutin mo na yan nang sa ganon ay di mo mamiss ang mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Agbyag.